So, Magnolia at saka Phoenix, no? So, si Coach Chito this game, dumiin. So, pinasok niya yung tatlong malaki. Ribis, Bay, at saka Lapot. So, magiging small forward ngayon itong si Tyler Bay, which napakalaking advantage. No, kasi usually number 4 o 4 itong si Tyler Bay, pero bumaba siya sa number 3 kasi nandun si Ribis with Lapot. So, dumiin lang siya. Bakit? Gusto niya makontrol yung boards para Magnolia can run. May rim protection sila at may perimeter yung wing defense, yung perimeter defense sila at saka yung interior defense sila intact with that lineup sa start. And then mag-a-adjust na lang. So yun yung nangyari, pero lumaban itong Phoenix, nakalamang pa nga eh. Kaya sinasabi ko na may parity. Okay, may parity na sa PBA kasi pumalag tong Phoenix. Pero ang nangyari, just like yung sa San Miguel saka sa Ginebra, mas malalim yung bench ng Magnolia. Meron silang lalim in terms of per player, per position. Kompleto yung Magnolia. Wala ka nang hahanapin pa doon. Kung tutusin, kung sa ibang team naglaro yun, baka yun ang starter o yun yung maglalaro buong laro. Dahil iba yung players ng Magnolia ngayon, high quality. Positions 1 to 5. Ang ginawa lang naman ng Phoenix, pumalag, dumikit. Pero kung sasabihin mong mananalo, hindi ka mananalo doon. Once, tingnan nyo, saan ka nakakita panalo yung Magnolia with Paul Lee only scoring 6 points. Dapat pagka mas mababa yung scoring ni Paul Lee, ni Lethal Weapon, dapat yun talo yung Magnolia. Pero hindi, 6 points lang si Paul Lee, pero bakit nanalo yung Magnolia? Dahil mas marami na silang players na pwedeng tumulong sa scoring. Hindi na sila kay Paul Lee at saka kay Ian Sanggalang pagdating sa ilalim lang nakatingin. So, ganun nag-improve yung roster ng Magnolia. Kaya siguro isang game na lang, nasa finals na ulit. Well, yun eh. Pagka mas marami ka talagang player na pwedeng gamitin, malaki ang chance mong manalo. Yun ang pinapakita ng mga laro ngayon sa PBA. So, yun lang po.